Hello! Magandang Huwebes na hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay. Wait lang. Wait lang tayo ha. Mukhang nagsisimula pa lang tayo pero ang dami na kagad comments. Ayan, kita-kita nyo na ba ako? Okay, ulitin natin. Magandang Huwebes na hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay sa mga nakasubaybay na agad sa atin mula sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, YouTube channel ng DepEd TV at sa lahat pa ng social media platforms ng DepEd. Ayan, nagsisimula pa lang pero bumabaha na agad ng pagbati dito sa atin. Hello po kay RC Likupay, Kerubin Gabriel Villamor, Samantha Blasi, Alriza Zaidin Gaza, Bianca Irish Ibay Cruz, Rinette Soriano, Jelica Lobo, Marjon Manalansan, Celsi Kate Villegas, Royet Yambao, Sidro de la Rosa, Celsi Kate Villegas, yan, and Precious Love Alcantara. Yan, nagsisimula pa lang pero ang dami na. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao talaga ang atin, lalong-lalo na dito sa Pampanga. Ayan, and then sa Isabela, ayan, talagang active na active sila, no? Muli, parang hindi ko na kailangan magpakilala, pero magpapakilala pa rin ako. Muli, ako si Tutor Alin at wait for more moments pa lang kay Tutor Rena ang makakasama ninyo sa talakayan sa ating second quarter. Ayan, second quarter na. Ang bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Sa susunod, paparating na ang Christmas season. So, this is the season to be jolly. Okay, so alam ko naman ang bawat isa ay handang-handa na. So, atin na ipagpatuloy. Oops. Ayan, Alzira, Krija May Lasala, Marjon, hello po sa inyong lahat at nais ko din pong i-grab ang opportunities na ito upang pasalamatan ang nagpahiram ng bahay na ito, si Mrs. Donalyn C. Casale, kasama na rin po si Mr. Joaquim Menjola, yan, at ang kabuuan ng paaralan ng Abuyod National High School. Hello po sa bawat isa, magandang hapon po. Maraming salamat. Patuloy pa rin po ang pagsiservisyo natin bilang tutor ng mga masisipag na kabataang ito. Tulad ni na Marge, gayon din sina Gina Lynn, ayan. Ang bibilis talaga, mga warriors, mga ano to, keyboard warriors. Ayan, hello sa inyo. So, dahil ngayon ay tayo ngayon ay nasa unang linggo. Yan, nasa unang linggo tayo ng second quarter. Ang ating tatalakayin ay ukol sa pagsusuri sa katangian at kahalagahan ng kabihasnan. Nandito na tayo. Kabihasnan. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Jazeline Lapus Segundino, Harold Competente, and Angel Manyakup. Ayan. Ang dami. Yan, bumabaha na agad dito sa comment section natin. Ano, hello sa inyong lahat. Ayan. Ang ating pangunahing pinakamahalagang ang milk natin ngayon ay natatalakay ang konsepto ng kabihasnan at ng mga katangian nito. Inaasahan na matapos ang aralin ay matatalakay ang konsepto ng kabihasnan, natutukoy ang mga katangian ng isang kabihasnan at nasusuri ang kahalagahan ng pagkaunawa sa kabihasnan at sibilisasyon. Okay, dahil dyan, meron bago ba sa inyo, patingin ako lang sa comment section kung bago ba sa inyo ang salitang kabihasnan o sibilisasyon? Ito ba ay bago sa inyong pandinig? Ayan, hintayin natin ha. Wait rin natin si Tutor Rena, no? Baka mahina ang kanilang signal. Sa pagbubukas ng ating ikalawang markahan, nakita niyo na ba yung mga grade ninyo? Nawa ay patuloy namin kayong
naman sa pag-aaral ng araling panlipunan. Okay, so mukhang handang-handa na sila. Bago tayo magsimula, ay nais ko munang malaman o masuri kung gaano kalawak ang inyong kaalaman. So ito yung paraan natin. Panuto, ibigay ang hinihinging salita na kasing kahulugan ng mga salita sa loob ng kahon. Gawing clue ang mga nakalahad na letra. Okay, yan. Subukin natin. Handa na ba kayo? Pa-heart-heart naman kung handa na ang bawat isa. Okay, so para sa ating unang katanungan, ito yung kasing kahulugan niya ha, pagkaunawa, palagay o opinyon. Again, pagkaunawa, palagay o opinyon. Ano kaya yung salitang ito? Ang salitang ito ay may 8 letra. Yan. Salamat, Bianca. Yan, may nagsagot na agad, ha? Check natin, ano? Yan. Okay, ang galing. Ito ay konsepto. Kapag sinabi natin konsepto, ito ay pagkaunawa o kaya naman ay inyong palagay or opinion. O, ang gagaling, ano? Para sa ikalawang salita. Ang kasing kahulugan na salita nito ay kalikasan, tampok, pananda, or tanda. Again, kalikasan, tampok, o pananda at tanda. Ito ay may 9 na letra. Okay, tignan natin ulit. Ang sagot ni Jelica Lobo ay katangian, gayon din kay Bianca. Check natin, kay Samantha, kay Sidro. Ayan, ang kanilang mga kasagutan ay katangian. So, i-check natin kung tama ang inyong kasagutan. Okay, very good, katangian. Para naman sa ating ikatlong pagsubok. Ayan. Kasing kahulugan nito ay pinagmulan, sibilisasyon o simula. Again, pinagmulan, sibilisasyon o simula. Ano kaya ito na may 10 letra? Pinagmulan, sibilisasyon o simula. Aba, at may nakapagsagot na agad. Ang bibilis talaga. Mukhang alam na alam ninyo, Bianca, Jelica, Krisha, ang ating tinatalakay ngayon, o ang ating tatalakayin ngayon. Yan, sina Sidro. Ang tama kaya ang kanilang mga kasagutan? Check natin. Ito ay, ayan, very good. Ang bawat isa nakuha ang tamang sagot. Ito nga ay kabihasnan. So, ano kaya ang tinutukoy natin na mga kabihasnan, konsepto at katangian? Meron ba tayong prior knowledge tungkol sa kabihasnan? Anong pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig nyo ang salitang kabihasnan o sibilisasyon? Maaari ko bang malaman ang inyong ideya tungkol dito? Paki-chat sa comment section. Ayan. Katulad dito, kabihasnan. Ito daw ay pinagmulan o kaya naman ay simula. At dahil dyan, kailangan na nating magsimula ng tuluyan. Okay. Ang salitang kabihasnan ay orihinal na tumutukoy sa kahulugan ng sibilisasyon o paninirahan sa lungsod. Ibig sabihin, paninirahan sa lungsod. Meron na ba kaya agad na lungsod noon?
Okay, ano? Yan. Saan nga ba nagsimula ang mga kabihasnan? At paano ito naging maunlad? Okay, sabi dito ni Alriza Saidin Gaza, kabihasnan ay isang yugto ng kaunlaran ng isang lipunan. Ang galing. Gayon din kay Kerubin. Sabi naman ni Kerubin ay, kabihasnan po ay mataas na antas ng pamumuhay. Very good. Talagang mukhang pinaghahandaan ninyo ang ating pagtalakay. Ayan. Sige. So, yan ang inyong mga ideya. So, titingnan natin kung meron ba o magkaugnay ba yung mga sinagot ninyo sa akin ngayon sa ating tatalakayin. Okay. Ayon sa talaan ng kasaysayan, ang unang kabihasnan ay nalinang sa mga ilog-lambak. Sa Asya, sa ilog-lambak ng Tigris at Euphrates, Wanghe o Yellow River at Indus Basin, ito umusbong. Magandang hapon po, Ma'am Ami. Ayan. So kung titignan natin, lahat ng karamihan sa mga kabihasnan ay umusbong sa ilog, sa tabi ng ilog-lambak. Pero bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Bakit kadalasan dito umuusbong ang mga sinaunang kabihasnan? Sa isang kabihasnan, makikita ang isang maunlad na uri ng pamumuhay ng mga tao na may ugnayan sa iba't ibang larangan ng panlipunang pamumuhay. Katulad nga ng sinabi kanina ni Kerubin, yan, ito ay isang uri ng maunlad na pamumuhay o mataas na antas ng pamumuhay. Ang galing talaga, no? Okay, paano ba natin masusukat ang isang pamumuhay o paano natin masasabi na mataas o maunlad ang pamumuhay ng isang tao? Meron bang mga panukat doon? Kapag ba matangkad, ibig bang sabihin mataas na ang pamumuhay? O kaya naman ay kapag yari sa bato ang bahay, ibig bang sabihin ay maunlad na ang pamumuhay noon? Okay, magandang hapon din, Tutor Jessica, watching from Abuyad National High School. Ayan. May lalarawan ng isang kabihasnan bilang isang maunlad na kalagayan ng mga tao sa isang lipunan na pinangangasiwaan ng isang sistematikong pamamahala at may maunlad na ekonomiya o kalakalan. Isipin nyo, ang pag-uusapan pa lang natin dito ay mga sinaunang panahon. Pero bakit kaya masasabi ng mayroong sistematikong pamamahala at mayroon na ring maunlad na ekonomiya? Ano kaya yung mga kaparaanan para masabi natin na mayroong sistematikong pamamahala at maunlad na ekonomiya? Okay? Ang sibilisasyon ay tumutukoy sa isang lungsod. Samantala, ang kabihasnan ay may kaugnayan sa pagiging bihasa o eksperto sa pamumuhay ng mga tao. So kung titignan natin, yung dalawang salitang kabihasnan at sibilisasyon ay mayroong pagkakaiba. Pero mayroon ding pagkakapareho. Di ba? Okay. Ito ay isa sa katangian ng kabihasnan. Una dyan, matatag na pamahalaang may maunlad na batas at alituntunin. Sabi dito ni Alriza, may lalarawan ng isang maunlad na ekonomiya kung ang isang bansa ay napupunan ang pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Yes. Sa ngayon, iyan yung pamantayan ngayon. Pero, paano kaya yung sa sinaunang kabihasnan natin? Ang gagaling talaga, no? Good afternoon din sa'yo, Kyle Teres Archin. Grade 8 Emerald. Yan, ano?
Ito yung sinasabi sa matatag na pamahalaang may maunlad na batas at alituntunin. May sistematikong batas at alituntunin na sinusunod ng mga mamamayan upang magkaroon ng maayos na pamamalakad sa bawat paggawa at pakikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa. So dahil mayroong matatag na pamahalaan at mayroong maunlad na batas at alituntunin, ibig sabihin, ito ay yung mga sinusunod ng bawat isa. Syempre, 'di ba? Katulad hanggang sa kasalukuyang panahon. Hindi naman tayo kanya-kanya ng sinusunod, 'di ba? Meron lang tayong nag-iisang batas na sinusunod at ang nagse-set nito ay ang ating government. Ayon. Ikalawang katangian ay dalubhasang manggagawa. Yan. Ang isang maunlad na kabihasnan daw ay mayroong dalubhasang manggagawa. Ito ay nagtataglay ng mga mamamayan na may kani-kanilang natatanging kakayahan. Katulad nga, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kakayahan at galing. Ayan pare-parehas tayong tao, pero magkakaiba tayo ng galing o ng talino. Pare-parehas kayong mga mag-aaral, pero meron kayong kanya-kanyang talino. Kaya wag kayong maiinggit sa kung ano man yung meron yung isa at ikaw ay wala. Dahil meron ka naman na wala sila. Kaya patuloy tayo maging mapagpasalamat pa rin sa kung ano ang meron tayo at pagyamanin natin kung ano yung mga meron tayo, yung mga kakayahan natin. Gayon din sa sinaunang kabihasnan. Ang mga sinaunang tao ay meron silang mga dalubhasang manggagawa. Pero ang ginagawa nila noon, hindi ang pagtatayo ng building, kundi pagsasaka o paghahayup. Gayon din paghahayupan at meron din tayo mga tinatawag na mga mandirigma. Okay. Ang ikatlo ay maunlad na kaisipan. Pwede bang magtaas ng kamay yung may maunlad na kaisipan? Mag-comment nga dyan. Pwede ba? Pataas nga ng kamay ng mga mag-aaral na may maunlad na kaisipan. Okay? Magandang hapon din po. Watching from Gutad National High School. And Jimenez John Briggs. Si Ma'am Remedios Narciso. Ayan. May mataas daw na kaalaman o kaisipan si Alriza Zaidain Gaza. Ayan. Sino ang Ayan. Ay, magkaklase pala dito si Kerubin at si John Briggs. Ayan, Ayan. Alam ko ang bawat isa sa inyo ay may maunlad na kaisipan at the same time ay nagpapaunlad pa ng kanilang kaisipan. Ayan, mga nagtaas na din ng kamay. Ayan sila. Ayan. Ang mga tao sa isang kabihasnan ay natututuhang maiangkop ang kanilang sarili at gawain na naaayon sa hinihingi ng pagkakataon o pangyayari. Yun daw yung may maunlad na kaisipan. Yung mayroong kakayahan na iangkop ang sarili sa kung ano ang nangyayari. Katulad sa nangyayari natin sa kasalukuyan, di ba? Alam naman natin na meron pa ding pandemya. Pero dahil tayo nga ay may maunlad ng kaisipan, na iaangkop na natin ang ating sarili, natanggap na natin ang realidad na hindi tayo pwedeng lumabas ng walang face mask. Buti na lang tinanggal na sa ilang bahagi ng bansa natin yung pagsusuot ng face shield. Di ba? Tanggap na natin na kailangan lagi tayo may dalang alcohol. Kailangan lagi tayong merong distansya sa ating mga kausap. Okay? Yun kasi ay pagpapatunay na meron na silang maunlad na kaisipan. Yan. Ganon din sa mga sinaunang tao. Na kung saan
Dati, naninirahan lamang sila sa tabi ng ilog. Ayan. Pero dahil alam naman nila na hindi lamang sila mabubuhay sa pagkain lang sa ganun lang, sa panghuhuli lang lagi. Siyempre, habang lumilipas ang panahon, natututunan na nilang magtanim. 'Di ba? At dahil nga natutunan na nilang magtanim, syempre maninirahan na sila sa tabi ng kanilang taniman, matututunan na rin nilang mag-alaga ng hayop, matututunan na rin nila na gumamit o gamitin yung mga nasa paligid nila. Sabi nga dito ni Alriza, bukas po ang ating isipan sa nangyayari sa ating paligid. Yes. Bukas na bukas ang ating isipan. Gayon din, alam niyo ba kung bakit naging bukas ang ating isipan? Dahil kung hindi magiging bukas ang ating isipan, mananatili lamang tayo sa iisang lugar. Hindi magiging maunlad ang isang bansa kung hindi bukas ang ating isipan. Gayat sabi naman ni Kerubin, noon po ang mga tao ay nangingisda hanggang sa natutunan na nila ang magsaka at mangaso. Yes, sa sobrang galing nga nila eh. Dati ang ginagamit lang nila ay ang sibat. Pero after ng sibat na uso din yung dynamite fishing. Wherein ipinagbabawal naman yon. And then ngayon naman iba na ang ginagamit nila sa panghuhuli ng isda. Okay? Next. Ang ikaapat ay may sistema ng pagtatala. Yan. Ito na yung tinatawag natin na history. Yan. Kasi may dalawang bahagi. Prehistory at history. Kapag sabi natin prehistory, ang makikita lang natin ay walang pagsulat, kundi yung mga bungo o mga artifacts. Pero pag sinabi na natin history, dito na nagkaroon ng sistema ng pagtatala. Kaugnay ng pag-unlad ng kanilang kaisipan at nang maibahagi ito sa kanilang mga mamamayan, lumikha sila ng pamamaraan upang mapanatili ang kanilang natututuhan sa paglipas ng panahon. Ayan. Kaya nga, hanggang ngayon, alam natin at pinag-aaralan natin kung ano yung mga nangyari noon dahil ay kailangan muna nating malaman kung saan tayo nagmula. Ayun. Tapos pinauunlad natin ang ating sarili plus sa pagpapaunlad nito, ginagamitan na rin natin ng iba't ibang sistema ng pagtatala. Dati ang pagsulat lang nila ay sa mga pader ng kuweba. Pero ngayon, di ba, marami ng kaparaanan upang ma-remember natin o kaya naman ay maibahagi natin yung ating mga natututunan. Yan. Di ba minsan gumagamit tayo ng Facebook sa ngayon noon sa mga puno nila itinatala o kaya naman ay sa mga pader ng kuweba. Pero ngayon, hindi na lamang papel, nandiyan na si Facebook, nandiyan na si email, di ba? Ginagamitan na natin sila ng camera. Kumbaga parang, ito na yung paraan ng pinaunlad na natin ang ating kaisipan plus meron na rin tayong sistema ng pagtatala. Para yung mga nangyari before, hindi na natin o malalaman na natin kung paano natin siya susolusyonan sa kasalukuyan or sa future. Okay. Yes. Sabi ni Celsi, sa pader po ng mga kuweba, gumuguhit po sila. Alam niyo ba kung ano yung mga ginuguhit nila? Hindi lamang ito mga simpleng pagguhit. Pero ito ay nagpapakita ng kung paano sila namumuhay noon sa pang-araw-araw. Kasi kadalasan na makikita lang natin itsura ng hayop o kaya naman ay itsura ng tao. Pero kung ating susuriing mabuti, ito ay nagpapakita ng kung paano namuhay noon ang mga sinaunang tao. Paano ba sila pumatay ng mga hayop o kaya naman sino ba yung mga hayop na sinasamba nila o kaya naman ay paano sila nakapamuhay sa ganoong sitwasyon. Okay?
Sabi dito ni Marjon, ngayon po nag-progress na ang ating teknolohiya. Yes. Di ba? Katulad ngayon, dati ano lang tayo, traditional teaching. Di ba? Natututo lang kayo sa loob ng paaralan. Pero ngayon, gumagamit na tayo ng iba't ibang teknolohiya katulad nito, di ba? Dati ano lang, si teacher kaharap si mga mag-aaral. Pero ngayon, hindi ko nga kayo kaharap, pero alam ko, nakikinig at natututo kayo kasama ng Itulay Tutors Plus, kasama ng iba't ibang technologies. Okay? Ayan. So, yan pala tapos na pala tayo sa apat na katangian ng kabihasnan. Maaari bang itala ninyo sa ating comment section kung ano-ano yung mga katangian ng kabihasnan? Apat lang yon. Maaari ba? Ano-ano yung mga katangian ng kabihasnan? Kahit yung mga keyword lang, for example, matatag na pamahalaan, ganon. Ikalawa, ikatlo, at ikaapat. Hello kay Jayon Jong from Diamantina, Nicole Kimosing. Ayan, nagsagot na sila. Tess Cristobal, Sarah Grace Ortiz. Ayan. Jeremiah Kagawan, Lawrence Hermie Pastor, Alona Mendoza, Rian May Nankil, Jamie Ann Doyanan, Alexandra P. Tano. Okay, ano-ano kaya yung mga yon? Yung apat na katangian ng kabihasnan. May nakita na akong sagot. Okay, sabi dito ni Alriza ay sistema ng pagtatala. Yes. Sabi din ni Lawrence, ganun din, pagtatala. Yun lang ba ang sinabi ko? Sabi din ni Josa, pagtatala. Okay, meron pa? Yes, sabi din ni Ma'am Ami. Ayan. Nandyan ang sabi dito ni Celsi Kate Villegas, kabihasnan, bihasa o sanay sa isang bagay. Yes. Nariyan ang matatag na pamahalaan. Sunod ay dalubhasang manggagawa. Sunod ay maunlad na kaisipan at may sistema ng pagtatala. Yan. So alam ko naman na handang-handa pa rin kayo. So with that po ay magkakaroon tayo ngayon ng gawain. Magkakaroon tayo ng gawain. Sino ba ang ready na sa ating gawain? Ayan, tignan natin kung sino ang ready sa mga gawain natin. Sabi ni Samantha Blasi, matatag na pamahalaan. Kasaysayan ng kanilang pamumuhay. Sabi ni Celsi Me. Okay, ready na ba talaga? Yes? Meron nang nag-thumbs up, meron nang nag-raise ng hand. Okay. Panuto. Tukuyin kung anong katangian ang binibigyang kahulugan ng mga pangungusap. Piliin ang letra ng kasagutan sa loob ng kahon. Okay, may pagpipilian naman. So just write yung letters na lang. Sabi ni Sidro, ready na daw siya. And gayon din si Lawrence na galing ng LFG Diamantina National High School. Gayon din si Marjon. Okay, so kung handa na sila, sino pa ba ako para hindi maging handa? For first question, na isasalin ang kanilang karunungan at natutunan sa isang paglipas ng panahon para sa susunod na henerasyon. Again, na isasalin ang kanilang karunungan at natutunan sa isa pang paglipas ng panahon para sa susunod na henerasyon. A. May sistema ng pagtatala. Letter B, maunlad na kaisipan. O letter C, dalubhasang manggagawa. Okay, may sagot na agad. Okay, so ang karamihan ng inyong sagot ay letter A. Tama nga kaya kayo?
Okay, very good. Ito ay may sistema ng pagtatala. Ikalawang katanungan. Nagkakaroon ng maayos na pamamalakad sa bawat paggawa at pakikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Again, nagkakaroon ng maayos na pamamalakad sa bawat paggawa at pakikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa. A. Matatag na pamahalaan. B. Dalubhasang manggagawa. At letter C. Maunlad na kaisipan. Okay, number 2, ano kayang sagot? Yan. Magkakaiba na yung sagot nila. Merong nagsagot ng letter A, meron ding nagsagot ng letter B. I-check na natin kung tama si Ashira Kim Delagizon. Gayon din si Tess Cristobal na may sagot na letter B. Tignan natin kung letter B nga ba siya. Ang tamang sagot ay letter A. Sila Samantha Blasi, Lawrence, and letter A. Ayan. Next, number 3. Natututunang maiangkop ang kanilang sarili at gawain na naaayon sa hinihingi ng pagkakataon. Again, natututunang maiangkop ang kanilang sarili at gawain na naaayon sa hinihingi ng pagkakataon. A. Dalubhasang manggagawa. Letter B. Matatag na pamahalaan. And letter C. Maunlad na kaisipan. Okay, may sagot na kagad si Krisha, si Sidro, si Esther Lee, si Alriza. Yan. Meron na silang mga sagot. Si Kerubin. Okay. Check kaya natin ang kanilang sagot. Kaya ay tama. Okay. Ang kanilang sagot ay letter C. Tignan natin. Ayan. Magagaling. Letter C. Ito ay may maunlad na kaisipan. Para sa ika-4 na katanungan, nananatiling bahagi ng kanilang kabihasnan ang kanilang natutunan, kasaysayan at mga napagtagumpayan. Again, nananatiling bahagi ng kabihasnan ang kanilang natutunan, kasaysayan at mga napagtagumpayan. A. Sistema ng pagsulat. B. Maunlad na kaisipan. Letter C. Matatag na pamahalaan. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan, sabi ni Gian Lloyd, letter A daw. Sabi din ni Celsi, letter A. Bianca, letter A. Okay. Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Dahil ang letter A o sistema ng pagsulat ay ang tamang sagot. Ang gagaling talaga. Very good, everyone. Pero bago pa rin, malapit na tayo magtapos. Pero meron pa akong ipagagawa sa inyo. Ewan ko, pero parang tong Marites. Feeling ko lang. Alam niyo ba yung mga Marites dyan? Sina Maris, ganyan-ganyan. Ayan. Pero ito, kwento mo ang title nito. Ayan. Kwento mo. Paano to? Sa pamamagitan ng mga larawan, pag-ugnay-ugnayin ang mga salita na nasa ilalim ng mga ito upang makabuo ng isang makabuluhang kwento. Okay ha? Gagawa kayo ng kwento, pwede naman 3 hanggang 4 na pangungusap lang. Yan. Pero gamit lamang ang mga larawan. Okay? Ito yung mga larawan. Ayan, pwede na i-chat niyo na kung ano yung kwentong mabubuo ninyo dito. Meron diyan apoy, mayroong kuweba, mayroong punong kahoy, mga bato, mga dahon at balat ng hayop. Ayan, tignan natin kung sino yung may pinakamagandang kwento na mabubuo. Ayan. Mukhang pinag-iisipan. Apoy, kuweba, punong kahoy, mga bato, dahon, at gayon din mga balat ng hayop. Meron na kayo makapagsasagot?
Yan, mukhang tahimik sila. Kasi ako may sagot na. Gusto ko makita muna yung sagot nyo. Ayan. Sabi dito ni Ashira, ang mga kagamitan noong sinaunang panahon. Yes. Ayan. Mga kagamitan nga ba ito? Ayan, mukhang nahirapan sa pamuhay ng mga sinaunang tao. Ayan. Yan. Noong una, sabi dito ni Kerubin, noong unang panahon, ang mga sinaunang tao ay nakatira sa kuweba. Ginagamit nila ang mga bato upang makagawa ng apoy. Ang galing ni Kerubin. Sabi naman ni Maui Peñaranda, ito ay ang mga ginagamit ng mga sinaunang panahon. Okay, ang gagaling. Yan, ano. Nakita ko na kagad yung sagot nila. Mga dahon, ginagamit nila bilang paggamot noong sinaunang panahon. Sabi yon ni Samantha Blasi. Sabi naman ni Sidro de la Rosa, kuweba, isang araw habang naglalakbay ang mga kaibigan, may nakita silang kuweba at sila ay nagpalipas ng gabi doon. Okay, sabi ni Sidro. Sabi naman ni Lawrence Hermie Pastor, ang balat ng hayop ay isa sa ginagamit sa paggawa ng bag at sapatos. Okay. Sabi naman ni, eto si Tutor Micah to. Sabi ni Tutor Micah, ang apoy ang sinaunang paraan upang magkaroon ng liwanag ang ating mga ninuno gamit ang bato, kung saan ang kuweba ang nagsilbing unang tahanan nila. Ang balat ng dahon ang nagsilbing pananggalang nila sa lamig at sa dahon sila nagsusulat upang maibahagi ang kanilang ideya. Aba, ang husay naman, talagang Filipino teacher, gayon din. Sabi dito ni Alriza, ito ay nagsisimbolo ng pamumuhay ng sinaunang tao. Ang balat ng hayop ay gamit bilang damit. Kuweba ay nagsilbing bahay. Apoy nagsilbing panluto. Dahon pwede ring damit o gamit para panggamot. Ang gagaling talaga. Sige, sabi naman ni Abigail, ang mga balat ng hayop ay ginagawa nilang mga damit na sinusuot. Yes, yan. Sabi naman ni Ma'am Ani, teacher din siya, ang mga sinaunang tao, yan, ay naninirahan sa kuweba at ang balat ng hayop ang gamit nila bilang damit. Talaga ang gagaling. Ito last na babasahin ko muna. Sabi ni Celsi, noong unang panahon, ang kuweba ang pinakauna-unahang kanilang bahay. Mga dahon at balat ng hayop ang ginawa nilang pananamit at ang mga bato ay ginagamit nila upang makagawa ng isang apoy. At ang punong kahoy ang ginagawa nilang kagamitan sa pang-araw-araw na pamumuhay. At ito ang mga gamit ng ating mga ninuno upang sila ay mabuhay sa pang-araw-araw. Ang gagaling hanggang kay Samantha, kay Robin at Diyos sa Espiritu. Sa kuweba nakatira mga tao noon at ginagamit ang balat ng hayop sa paggawa ng mga damit at ginagamit din ang bato sa paggawa ng apoy. Very good. Ito naman yung kwento ko. Pero tama ang inyong mga kwento. Yan yung mga nabuo ninyong kwento, pero larawan pa lang yung pinakita ko sa inyo, pero meron na kagad kayong idea o nakagawa na kagad kayo ng kwento. Ito naman yung kwento ko. Yan. Ang mga sinaunang tao ay naninirahan sa loob ng kuweba. Ginawa nilang kasuotan ang balat ng mga hayop at mga dahon. Nagsilbi nilang proteksyon laban sa mga mababangis na hayop, ang bato at apoy na ginagamit ring panluto ng mga bunga mula sa punong kahoy. Ang gagaling nyo, di ba? O yan, ang dami nagsagot. Iisipin nyo, paano pa kaya kung naninirahan tayo noon, kung nabuhay tayo noon? Siguro si Celsi, kasi nagyehe si Celsi, Celsi, excited ka bang bumalik sa nakaraan, Celsi? Okay.
With that, maraming salamat. Nawa ay natulungan ko pa rin kayo sa inyong sa inyong pag-aaral sa Araling Panlipunan 7. Maraming salamat muli sa inyong pakikiisa sa ating talakayan. Okay? Ayan. Muli, kami ang inyong mga online tutors every Thursday afternoon kami yon. At muli po, ako si Tutor Alin. Hindi nakapasok si Tutor Rena. Yan. Muli, salamat. Maraming pong salamat muli sa inyo. At abangan kami every day. Ang Itulay Tutors every day yan. Walang pahinga. Plus, abangan din kami sa mga sa Itulay TV, sa IBC 13. Okay? With that po, ang susunod sa akin ay sina Tutor Leo at Tutor Alex. Maraming pong salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod na Webes. Isang fantastic at panalong araw muli sa inyong lahat. Paalam!